Karamihan sa mga taong nagtatrabaho ngayon ay merong plano na magsimulang magnegosyo dahil sawa na silang magtrabaho para sa ibang tao. Maliit lang ang kanilang kinikita, ayaw nila na meron silang boss at dahil magaling naman sila sa kanilang ginagawa. Pero ano ba ang katotohanan sa pagtayo ng sariling negosyo? Totoo kaya na mas merong freedom ang pagnenegosyo kaysa pagtatrabaho? Anong pamamaraan ang dapat i-apply para magtagumpay ang isang maliit na negosyo? Yan ang tatalakayin natin ngayong araw, gamit ang mga aral sa libro na The E-Myth Revisited ni Michael Gerber. Sinabi ni Michael Gerber na karamihan sa mga maliliit na negosyo ay hindi nagtatagumpay at nag-evolve. Ito ay dahil ang taong nagpapatakbo nito ay isang technician at hindi entrepreneur. Ang isang dating barbero ay nagsimulang magtayo ng kanyang barbershop. Ang dating panadero naman ay nagsimulang magtayo ng sarili niyang bake shop. Sa ibang salita, ang dating employee o technician ay nagdesisyon na huminto sa pagtatrabaho at nagsimulang magtayo ng sarili niyang negosyo. Dahil marami na siyang alam at mga karanasan sa dati niyang trabaho, sa tingin niya ay qualified na rin siya na mamahala at magpatakbo ng negosyo. At dyan na nagsisimula ang problema dahil hindi niya alam na magkaiba ang pagpapatakbo ng negosyo sa pagkakaroon ng mga kaalaman sa trabaho ng negosyo. Ang alam lang niya ay ang magtrabaho at wala siyang ideya kung paano patakbuhin ang negosyo. At paglipas ng ilang buwan, ang inaasahan niyang negosyo na magbibigay sa kanya ng freedom, ito na ay isang pasanin at palaging kumukuha sa kanya ng oras. Noon ay nagtatrabaho lang siya ng 8 oras sa kanyang trabaho. Ngayon ay nagtatrabaho na siya ng 16 na oras araw-araw. Dapat mong tandaan na hindi magandang dahilan na pagod ka na at wala kang time para huminto sa iyong trabaho at magsimulang magnegosyo. Dahil ang pagnenegosyo, especially kung nagsisimula ka pa lang, ay hindi madali. Kaya naman ay sisimulan na nating talakayin ang mga mahahalagang aral sa libro para malaman mo kung ano ang katotohanan sa pagsisimula ng negosyo at kung paano ito palaguin. At kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutang pindutin ang like icon pagkatapos mong panoorin para mas lalo pang ma-recommend ni YouTube ang ating video sa mga taong nangangailangan ng ganitong impormasyon. Salamat! Number 1. Ang entrepreneur, manager at technician. Merong 3 business personalities na kailangan mong ibalanse para mapatakbo mo ng maayos ang iyong negosyo. Una ay ang personality ng entrepreneur, pangalawa ay ang manager, at pangatlo ay ang technician. Ang entrepreneur ay ang visionary. Siya yung nag-i-imagine sa kung ano ang mga dapat baguhin para sa hinaharap ng kanyang negosyo at gusto niya na meron siyang control. Ang manager naman ay ang gumagawa ng plano. Nakafocus siya sa kahapon at gusto niya na siya yung masusunod. Habang ang technician naman ay ang nagtatrabaho sa mga nagawang plano. Hindi siya interesado sa mga ideya at ang palagi niyang tanong ay kung paano yan gagawin. Nakafocus naman siya sa ngayon. Lahat tayo ay meron ng 3 personalities at ang problema sa mga personalities na ito ay ayaw nila na meron silang boss. Kaya naman ay gusto nila ang ideya na magsimula ng sariling negosyo. Ang typical na business owner ay meron lang 10% entrepreneur, 20% manager at 70% technician na personality. Kung puro lang siya trabaho at walang direksyon na sinusundan, mahihirapan siyang palakihin ang kanyang negosyo at patuloy na kukuha ito sa kanya ng oras. Kung ikaw ay nasa parehong sitwasyon ngayon, dapat ay ma-develop mo ang personality ng isang entrepreneur na merong goal at vision sa iyong negosyo para alam mo kung saan ka nag-ooperate ngayon at kung saan ka patungo. Number 2. Ang yugto ng infancy, adolescence at maturity. Ang growth ng isang negosyo ay merong 3 yugto. Ang unang yugto ay ang infancy, pangalawa ay adolescence at pangatlo ay maturity. Ang infancy ay mga sandaling ikaw ang nagtatrabaho sa lahat ng gawain ng iyong negosyo. Dahil ayaw mo na meron kang boss na palaging nagbibigay ng utos sa'yo, malaya ka nang gawin lahat ng gusto mo. Ikaw ang namimili ng iyong mga produkto, ikaw ang nag-i-inventory, ikaw ang nakikipag-usap sa iyong mga customers, ikaw ang palaging nagbubukas ng iyong tindahan, ikaw ang nagbabantay, at ikaw din ang nagsasara. Ang problema dito ay naging focus ka na sa technical na parte ng iyong negosyo. At habang ginagawa mo ang mga bagay na yan, na-miss mo na ang mga mahahalagang gawain, ang gawain ng isang entrepreneur. Kung ang iyong negosyo ay umaasa lang sa'yo, wala kang negosyo. Ang meron sa'yo ay trabaho.
Ang purpose sa pagtayo ng negosyo ay para magbigay ng trabaho sa ibang tao, hindi para umako ng trabaho. Ang adolescence naman ay ang sandaling kinaya mo lahat ng gawain at kailangan mo nang humingi ng tulong sa ibang tao. Naghahanap ka ng mga taong merong alam at karanasan na pwedeng papalit sa dati mong trabaho. Dito sa adolescence, ikaw naman yung boss. Meron ng ibang tao na nagtatrabaho para sa'yo at meron ka ng sapat na oras para gawin ang mga bagay na gusto mo. Meron ka ng konting freedom, pero hindi nagtagal, unti-unti ka nang nakakatanggap ng reklamo sa iyong mga customers at napapansin mo na rin ang mga kamalian na ginagawa ng iyong mga employee. Sa tingin mo ay walang ibang tao na merong pake sa iyong negosyo kundi ikaw lang. At para maitama ito, naisipan mong tanggalin ang iyong mga employee at bumalik sa dati mong trabaho, ang trabaho ng isang technician. Ang maturity naman ay ang nagre-representa sa mga successful na negosyo, gaya na lang ng Jollibee, McDonald's, FedEx at Disney. Ang isang mature na negosyo ay merong goal at direksyon na sinusundan. Alam nila kung saan sila patungo dahil ang business owner ay merong pananaw na katulad sa isang entrepreneur. Ang pananaw ng isang entrepreneur sa kanyang negosyo ay dapat alam niya kung paano ito gagana, dapat meron itong sistema, meron itong malaking potensyal na lumago sa hinaharap at refleksyon ito ng kanyang vision. Kaya naman ay napakahalagang magsimula ng negosyo na merong pananaw na katulad sa isang entrepreneur dahil nakafocus ka sa pagpapalaki ng iyong negosyo sa kung ano ang posibleng i-improve sa hinaharap at hindi lang sa pagtatrabaho araw-araw. Number 3. Business Format Franchise. Ang business format franchise ay ang pinakamahalagang balita para sa mga taong nagninegosyo dahil sa magandang sistema nito at sa mataas na success rate. Nagsimula ito noong 1952 nang si Ray Kroc ay napunta sa isang hamburger stand na pagmamay-ari ng McDonald Brothers. Doon niya unang nakita kung gaano kabilis at convenient ang pagbibigay sa order ng mga customer. Dahil napahanga siya sa ganitong uri ng sistema, kinumbinsi niya ang magkapatid na i-franchise ang negosyo at nabili niya ito paglipas ng 12 taon. Diyan nagsisimula ang McDonald's. Wala pang 40 years, ang McDonald's ay kumikita na ng average $40 billion taon-taon at nakapagtayo na ito ng 28,707 restaurants sa buong mundo at patuloy pa na dumadami. Ang franchisee o taong nag-franchise ng McDonald's ay ang vehicle ni Ray Kroc kaya siya nagtagumpay. Sinisigurado niya naggagana ang negosyo sa kahit sino mang tao na merong balak na mag-franchise nito at meron din itong sistema para patuloy itong nag-ooperate at nag-generate ng income kahit hindi siya involved sa pagtatrabaho. Si Ray Kroc ay merong pananaw ng isang entrepreneur dahil nakafocus siya sa paggawa ng franchise prototype ng kanyang negosyo at hindi sa mga teknikal na gawain. Ang business format franchise ay isang pamamaraan sa negosyo na magbibigay ng business opportunity sa mga taong merong plano na magsimulang magnegosyo. Ang tunay na produkto ng negosyo ay ang negosyo mismo at ang sistema nito. Kung gagamitin mo ang ganitong pamamaraan sa iyong negosyo, hindi na ikaw ang dating technician na palaging nagtatrabaho. Isa ka ng ganap na entrepreneur na merong vision sa hinaharap, palaging nag-iisip ng improvement at patuloy na nagbibigay ng opportunity sa iba na magkaroon din ng sarili nilang negosyo. Number 4. Business Development Program. Ngayon ay alam mo na kung bakit karamihan sa mga negosyo ay nananatiling maliit. Ang pinagkaiba ng entrepreneur, manager at technician at kung ano ang business format franchise. Panahon naman para itanong mo sa iyong sarili na sa anong paraan mo kaya mako-convert ang iyong nag-iisang negosyo sa libo-libong magkatulad at organized na modelo. At dito mo na magagamit ang Business Development Program. Ito ang magagamit mo na vehicle para magawa mo ng maayos ang iyong franchise prototype at para mapapadami mo pa ang bilang ng iyong profitable na negosyo. Meron itong 7 steps. Una, dapat ay meron kang primary aim. Ang primary aim ay ang gusto mong mangyari sa iyong buhay. Anong uri ng tagumpay ang pangarap mong makamit? Anong legacy ang gusto mong maiwan sa mga mahal mo sa buhay kung wala ka na? Ito yung goal at purpose ng iyong buhay na dapat mo ring gawing refleksyon ng iyong negosyo. Napakahalagang meron kang primary aim at goal na gustong maabot dahil mabibigyan ka nito ng purpose kung bakit ka bumabangon araw-araw
sapat na lakas para gawin ang mga bagay na kailangan mong gawin at direksyon na sinusundan. Pangalawang step sa iyong business development program ay ang tinatawag na strategic objective. Pagkatapos mong malaman ang iyong primary aim o kung ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay, kailangan mo namang bumuo ng plano sa iyong negosyo para ito ay magsisilbing tulay sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang iyong strategic objective ay ang end goal ng iyong negosyo. Kung gaano ito kalaki, magkano ang target revenue, magkano ang total profit taon-taon, at kung ito ba ang negosyo na magbibigay sa iyo ng freedom para hindi ka na maging dependent sa pagtatrabaho. Kailangan mong isulat lahat na gusto mong mangyari sa iyong negosyo, kung kailan mo ito balak simulan, kung saan mo gustong mag-operate, kung gusto mo ba ang retail o wholesale, kung sino ang iyong target customers at marami pang iba. Kailangan mong isulat yan lahat. Pangatlong step ay ang iyong organizational strategy. Ang bawat negosyo ay merong COO, merong vice president sa marketing, sa operation at sa finance. Meron namang mga sales manager, advertising manager, production manager, service manager, account receivable manager at accounts payable manager. Ang bawat posisyon na ito ay merong iba't ibang function sa iyong negosyo at sila rin ang dahilan kung bakit patuloy itong nag-ooperate. Kailangan mong tandaan na para maging effective ang isang negosyo at maging organized ang mga proseso nito ay dapat alam mo kung saan magaling ang mga taong nagtatrabaho sa iyo at kung naka-assign ba sila sa tamang posisyon. Pang-apat na step ay ang iyong management strategy. Ang management strategy ay isang sistema na nakadisenyo sa iyong prototype para makapag-produce ng marketing result. Ito ang mga maliliit na bagay na magbibigay ng malaking impact sa iyong mga customers. Gaya na lang ng convenience, pagbanggit sa kanilang pangalan at pagbibigay sa kanila ng magandang serbisyo. Panglimang step ay ang iyong people strategy. Dito mo na maa-apply ang iyong leadership skills, kung anong impluwensya ang nabibigay mo sa mga taong nagtatrabaho sa iyo at kung sa anong paraan ka mamuno. Dapat nakikita nila ang parehong vision na nakikita mo sa iyong negosyo at dapat ay alam din nila ang kanilang purpose kung bakit sila nagtatrabaho sa trabaho nila ngayon. Pang-anim na step ay ang iyong marketing strategy. Pagdating sa marketing, dapat mong tandaan na meron lang nag-iisang grupo ng tao na kailangan mong bigyan ng atensyon at yun ay ang iyong mga customers. Dapat ay alam mo kung ano ang kailangan ng iyong mga customers at kung anong serbisyo ang mabibigay mo sa kanila. Hindi sapat na meron kang magandang serbisyo at produkto. Dapat ay meron itong relevant sa kailangan ng iyong mga target customers. At ang pang-pitong step ay ang iyong system strategy. Ang ibig sabihin ng system ay ang set ng mga bagay, aksyon, ideya at impormasyon na merong ugnayan sa isa't isa. Sinabi ni Michael Gerber na merong tatlong uri ng system. Una ay ang hard system, pangalawa ay ang soft system, at pangatlo ay ang information system. Ang halimbawa ng hard system ay ang appearance ng iyong tindahan, ang kulay nito, ang interior design at ang logo. Gawin nating halimbawa ang Jollibee. Common na kulay na makikita natin sa kanilang mga store ay ang kombinasyon ng pula, dilaw at puti. Kahit sa ang branch ng Jollibee, ito yung color combination at trademark ng kanilang store. Ang sa soft system naman ay ang proseso at ang rules ng iyong negosyo. Mga iilang halimbawa ng soft system ay ang sales process, ang paraan sa pakikipag-usap sa mga customers at sa oras ng pagbubukas at pagsasara ng iyong store. Ito ang mga instructions na sinusunod ng iyong mga employee kung paano nila gagawin at tatapusin ang kanilang trabaho para manatiling effective sa pag-deliver ng kinakailangan na resulta. Ang sa information system naman ay ang visible na tracker sa operasyon ng iyong negosyo. Kung ilang tawag ang nagawa sa isang araw, kung ilang prospect ang nagiging customer, kung gaano kadami ang naibentang produkto, kung ilan ang bumili at marami pang iba. Ang mga impormasyon ay dapat nakarecord sa isang papel o di kaya ay sa iyong personal computer para lagi mo itong nakikita. Mahalaga na meron ka nito dahil dito mo malalaman kung nasaan ka ngayon at kung anong bahagi ng iyong negosyo ang dapat i-improve. In conclusion, hindi lahat ng taong nagnenegosyo ay merong freedom dahil karamihan sa mga business owner ay technician at hindi entrepreneur. Ang tanging paraan kung paano mapapalaki ang iyong maliit na negosyo ay kapag na-develop mo ang pananaw na katulad ng isang entrepreneur.
Kapag meron ka ng vision sa iyong negosyo, kung meron ka ng sistema na sinusunod at kung sinubukan mong i-apply ang business format franchise. Sa halip na ikaw ang palaging nagtatrabaho, meron kang naibibigay na opportunity sa iba na magsimulang magnegosyo. Ang iyong buhay ay hindi ang iyong negosyo. Ang negosyo ay isang tulay lamang na magagamit mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Kung umabot ka sa parting ito, gusto kong magpasalamat sa paglaan ng oras sa panunood ng aming video. At kung meron kang nakuhang aral sa video natin ngayong araw, pwede mo itong i-comment sa ibaba. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.